Ang pagsamba sa mga rebulto, ikalawang bahagi. Mga mahal na kapatid, kung hindi nyo pa napanood ang unang bahagi, inilagay ko na po ang link sa description. Panoorin nyo po at unawain upang lubos nyong maintindihan ang paksang tatalakayin natin ngayon. Bago tayo magsimula ay i-like nyo muna itong video at mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Salamat mga kapatid! Hindi lingid sa ating kaalaman na may mga pangkating relihiyon na gumagawa ng pagsamba't paglilingkod sa mga rebulto o sa mga larawang inanyuan. Ang pagkakaalam nila na ang kanilang paglilingkod sa mga rebulto o mga larawan ay nakakalugod sa Panginoong Diyos. Pilit silang binulag ng mga paring Katoliko sa pagtuturong ang mga gayong gawain ay katanggap-tanggap sa Diyos. Iminamatwid pa nila na kung bawal daw ang paggawa ng larawan ay dapat na ring ipagbawal ang paggawa ng mga larawan o rebulto ng mga bayani gaya ni Rizal. Tinutuligsa din nila ang rebulto ng kapatid na Felix Manalo at sinasabing tayo nga ay gumawa rin ng rebulto. Ngunit lahat ba ng larawan ay bawal ang gawin tulad ng mga larawan ng ating mga mahal sa buhay? Anong uring larawan o rebulto ba ang ipinagbabawal ng Diyos? Ganito ang ating mababasa sa Exodo 20:3 hanggang 5. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Maliwanag po ang pahayag mismo ng Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Bakit ayaw ng Diyos na gumawa ang tao ng ganung uri ng mga larawan o rebulto na pagkatapos gawin ay paglingkuran? Dahil sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Ang ibig sabihin po ng mapanibughuin mga kapatid ay nagsiselos. Ganon kasiloso ang Diyos. Ano ang pagtuturing ng Diyos sa mga larawan o rebultong nilikha ng tao na pagkatapos gawin ay paglilingkuran? Ang mga ganoong uri ng mga bagay sa harapan niya ay mga Diyos-Diyosan lamang. Ito ay hindi tunay na mga Diyos. Diyan galit na galit ang tunay na Diyos na magkaroon ng iba liban sa Kanya. Bumasa pa tayo ng mga sunod-sunod na talata ng Biblia ukol sa paggawa ng mga larawan o rebulto na ipinagbabawal ng Diyos at saka ninyo bulay-bulayin lalo na ang ating mga kaibigang Katoliko na makakabasa nito na kung ang mga ito nga ay ginagawa ba ng Iglesia Katolika. Anong mapapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng mga gawa niyaon ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya? Na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan? Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka sa piping bato, bumangon ka, magtuturo baga ito? Narito na babalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao, sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging kagaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. At inyong nakita ang kanilang mga karumal-dumal at ang kanilang mga idolo na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa gitna nila. At ngayon nangagkasala sila ng higit at higit at nagsigawa sila ng mga larawang binubo sa kanilang pilak, mga Diyos-Diyosan na ayon sa kanilang unawa. Lahat ng yaon ay gawa ng mga gagawa. Sinasabi nila tungkol sa mga yaon, magsihalik sa mga guya ang mga tao na nangaghahain. Ang tanong po natin ngayon, totoo bang ganito ang ginawa ng Iglesia Katolika? Nagpuri sila sa mga larawang inanyuan, mga rebulto na inukit ng mga dalubhasa mula sa kahoy, bato, pilak o ginto. Nang magkaroon ng kalamidad, saan nakaharap ang mga taong Katoliko para humingi ng tulong? Hindi ba't sa kanilang mga larawang dinadalanginan?
may bibig na hindi makakapagsalita, may mga tainga ngunit hindi makakarinig, mga larawan o ribultong idolo. Mga mahal na kapatid, lalo na sa mga Katoliko natin diyang manunood, hindi po namin hangad na saktan ng inyong kalooban. Ngunit ipinapahayag lamang namin ang mga katotohanan ito upang inyong malaman at mabuksan ang inyong kaisipan upang mapalayo din kayo sa mga maling turo o aral ng mga paring Katoliko. Ang mga kaibigan nating Katoliko ay may imina matuwid. Hindi daw sila sumasamba sa larawan o ribulto. Iyon daw pagluhod nila sa larawan o ribulto ay patungkol doon sa may-ari ng larawan at hindi sa larawan mismo. Hindi raw sila tinuruan ng mga pari na sumamba sa larawan. Ang kanila daw ginagawa ay direktang patungkol sa Diyos. Totoo kaya ito? Ngunit may pag-amin pa rin ang mga paring Katoliko hingil sa pagsamba nila sa mga larawan. Para sa lalong ikatitibay, tunghayan po ninyo ito. Ang mga otoridad Katoliko, mga pari, ay karaniwan ang gumagawa at naglathala ng mga aklat na siyang ginagamit nila sa kanilang pagtuturo. Marahil ay ikagugulat ng isang Katoliko na nagsasabi na siya'y hindi sumasamba sa larawan kung kanya nang makikita at mababasa na ang kanilang mga aklat mismo na isinulat ng kanilang mga pari ay umaamin na sila nga ay sumasamba sa larawan. Narito ang katibayan sa isang aklat Katoliko na may pamagat na siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko na sinulat ng isang pari na si Enrique Demond. Ganito ang ating mababasa. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri, Panginoon kong Hesukristo. Kitang-kita sa aklat na ito ang pag-amin ng pari na ang mga Katoliko'y sumasamba sa larawan sa pagsasabing sinasamba nila ang larawan ni Kristo. Pero kahit sabihin pa nila na ang sinasamba nila ay larawan ni Kristo, ay wala naman po tayong mababasa kailanman sa mga pahina ng Biblia na ipinag-utos na sambahin ang larawan ni Kristo, kaya maliwanag kung gayon na talagang sumasamba sila sa larawan. Hindi lamang iyon, narito pa ang isang munting aklat Katoliko na may pamagat na Katisismo na tinagalog ng pari na si Luis de Amezquita. Ganito naman ang ating mababasa. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Dito naman sa aklat na ito ay maliwanag na inuutusan ang isang Katoliko na agad na manikluhod o lumuhod pagkagising sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. At pagkatapos ay sasabihin sa harap nito ang mga katagang, sinasamba kita. Hindi ba iyan maliwanag na pag-uutos sa isang Katoliko na lumuhod at sumamba sa isang larawan? Kaya nga sabihin man nila na hindi sila sumasamba kung ang nakikita naman natin ay ang kanilang ginagawa. Sila ay lumuluhod at nananalangin sa harap ng mga larawan na mga tinatawag nilang mga santo. Hindi ba iyon ang nagpapatunay na sila ay sumasamba dito? Dahil sa Biblia, ang katumbas ng gawang pagyukod o pagluhod ay pagsamba. Maliwanag naman pong sinabi ng Diyos at ipinagbabawal ang pagsamba sa mga larawan o ribulto, hindi po ba? Babalikan lang po natin ang Exodo 20:3 hanggang 5. Napansin niyo po ba sa mga talatang ito na wag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila? Iyan po ang nakasulat at dapat nating sundin na ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Aminin man nila o hindi, ang ginagawa nilang ito ay maliwanag na pagsamba at pagluhod sa mga larawang kinasusuklaman ng Panginoong Diyos. Hindi ba't nakikita natin kanilang pinapasan, binibihisan, sinasabitan ng mga bulaklak, ipinagpupurisisyon, pinagpapahira ng panyo, ipinagpipiesta at kung ano-ano pa? Mga mahal na kapatid, hindi baga ang kanilang ipinapakitang pagpapahalaga sa mga ito ay ang pagsamba? Basahin po natin ang nakasulat sa Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Maliwanag ang itinuro ng Biblia na ang bahagi ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Ang katumbas nito, walang kaligtasan ang mga taong sumasamba sa ribulto, mga taong nagsalig ng kanilang pag-asa sa nilikha ng mga kamay ng tao. Kaya ganito po ang pagmamalasakit naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pagsasabi ng katotohanan.
Hindi namin